Sa lahat po ng mga naligtas, kailangan po na ipinapahayag po natin si Kristo sa madla sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya nga, as a Christian, tayo po may pananampalataya sa Panginoon at yung pananampalataya natin kailangan ipinagsisigawan natin na si Kristo ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Lahat ng naligtas, dapat yan sumisigaw palagi sa buong mundo yan. Sinisigaw niya, si Yesu Kristo nagligtas sa akin. Si Yesu Kristo nag-alis ng mga kasalanan ko. Si Yesu Kristo ang pag-asa ko. Ganun po dapat na marinig po sa atin. Now, tayo po lahat ay nagkakaroon po ng malaking problema pagdating po dito. No? Minsan, aral tayo ng aral ng Biblia, pero we keep it in private. Ayaw natin i-show it into public. Kailangan na ipakita natin sa public, sa publiko, yung mga bagay na natutunan natin sa Panginoon. Kasi alam nyo, if your faith become public, you may reach other people to be saved. Makakapag-abot po tayo ng maraming kaluluwa. Kaya ngayong ating pananampalataya sa Diyos, make this public. Kailangan po na maipubliko po natin, maisapubliko po natin yung ating nasaksihan, kaligtasan na tinamu po natin sa ating Panginoon. Okay. Confessing Christ in public. Yan. Do you consider yourself a secret believer? Wala pong gano'n, ano? Wala secret believer. Hindi po yung parang tumanggap ka sa Panginoon, i-receive mo si Jesus sa buhay mo, nanampalataya ka sa Kanya, tapos parang privado mo lang yung mga pananampalataya. Okay. Why should anyone want to be silent about Jesus? Bakit po marami po ngayon, Kristiyano man, nakakilala, naligtas, pero bakit itinilihim po nila yung kaligtasan nila? Parang ayaw po nilang ipakita sa mga kaibigan nila, sa pamilya nila, sa kamag-anak nila, nahihiya sila. And probably, marami pong mga Kristiyano po ngayon, ikinahihiya po nila yung pagiging born again nila. Kinahihiya nila na sila po ay naging born again o sila po ay naglilingkod sa Panginoon. What about the word of our Savior? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, unang-unang dapat na ginagawa po ng isang taong tumanggap kay Yesu Kristo, ipinangungulandakan niya na sa buong mundo na siya ay kay Kristo. Hindi niya itinatago yun. Alam niyo kung bakit? Because many Christians or many people today are doubted with their faith in God. Are they already saved or not? Parang sila mismo naguguluhan sila sa sarili nila kung sila ba ay ligtas na o hindi. Kung sila ba ay kay Yesu Kristo na o hindi. Kaya naman hindi po nila maipagdalandakan sa buong mundo na sila ay kay Kristo na. Bakit? Kasi nagiging kapulaan po sa tao yan eh. Kung minsan, di ba, natatakot po tayo, makantyawan tayo ng mga kaibigan natin, na tayo po born again, padasimba na tayo, naglilingkod na tayo sa Panginoon, nahihiya po tayo. Pero hindi po yun ang dapat natin ikahiya. Kundi yung mga bagay na hindi sa Diyos ang dapat natin ikahiya. Yung mga bagay na paggawa ng kasalanan ang dapat natin ikahiya. Alam niyo, mayroon pong isang example po dito sa Biblia na kung saan nag-break ng kanyang silence with Christ Jesus. At sino po ito? Joseph the Arimathea broke his silence after the cross. Ito po si Joseph, isa po siya pinuno ng Sanhedrin. At siya po mismo natatakot siya na ipahayag yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo. Dahil, syempre nga naman, yung kanyang pride is leader ng isang Sanhedrin. Kaya medyo parang nagda-doubt siya, baka mapulaan siya o nahihiya siya, baka mayroong siyang masabi sa kanya yung mga kasama niya. Now, titignan po natin, ganyan din po tayo. Kung minsan ikinahihiya natin ang Panginoong Yesu Kristo sa buhay po natin. Basahin ko po ulit sa inyo yung kaninang binasa po natin. Luke chapter 12 verse 8 to 9. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino man kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatagwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Kaya nga, we do it publicly. Lahat ng mga natututunan natin sa Panginoon, we show it in public. We are to be a witness to Christ Jesus. Hindi ininilihim. Hindi itinatago lang sa bahay, kundi ipinapanatag po niya sa iba't ibang lugar at ipinapahayag si Yesu Kristo na bunga ng kanyang kaligtasan. Sabi po dito yung kay Joseph the Arimathea. Luke chapter 23 verse 50 to 56. May isang lalaki roon na ang pangalan Jose
siya ay taga-Arimathea, isang bayan ng Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Kahit na siya ay kagawad ng kapulungan, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot ng telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napapaglibingan. Araw noon ng paghahanda at magsisimula ang araw ng pamamahinga. Sumunod kay Jose ang babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos umuwi sila at naganda ng mga pabango at mira, pagsapit ng araw ng pamamahinga, namilin sila ayon sa kautusan. Tingnan niyo po ito. Then he realized that it's wrong. Yung pag-itago mo lamang at ilihim mo lamang yung iyong pananampalataya sa Diyos, it is a big mistake for us. To be a follower to Christ Jesus, you must be a witness to many. Kailangan po tayo po mismo, nagiging saksi tayo. Nagiging maingay po tayo doon sa tinanggap nating katotohanan na ang kaligtasan ay mula sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yung lagi lang tayo nasa bahay, nagpe-pray tayo, tapos babasa ng Biblia, nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po ganoon. We must go out in public to tell the whole world that we need Christ Jesus as our Savior. Alam niyo sa Christian, marami sa atin, nandun lang tayo sa bahay natin. Babasa tayo ng Bible, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, nagpe-pray tayo, nag-aaral tayo ng mga bagay kay Kristo, pero we don't want to go outside. We don't want to go publicly. We don't want to witness Christ Jesus as our salvation. Yun po yung malimit na nagiging problema po ng mga Kristiyano po ngayon. Sapagkat alam niyo po ba, ang Panginoon, siya po mismo pinagsigawan niya sa marami po mga kaaway niya na ang kaligtasan ay para sa lahat. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon, pero unfair po ang mga tao. Ang mga tao po na niligtas niya po, itinatago lang at inililihim lang yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. But then, alam niyo po, ito si Joseph po, nagkaroon siya ng lakas ng loob para isiwalat yung kanyang nararamdamang pananampalataya bilang siya'y niligtas ng ating Panginoong Jesucristo. And in return to our Christ Jesus, anong ginawa niya? Siya yung kumuha ng bangkay ni Kristo. Siya yung nagbaba sa krus kay Kristo para balutin ang tayong libing at inibig po ito ng maayos sa libingan. Mga kapatid sa Panginoon, kailan po natin ipapahayag yung ating pananampalataya sa Diyos? Minsan sinasabi natin na you have faith in God, pero it cannot sink in. Hindi nakikita sa buhay po natin. Now, tingnan po natin. A great commission is about confessing Christ openly. Confessing Christ before men brings reward. Alam natin po na kapag itong si Jesus ay pinagsigawan natin and you must be a witness to Him, there is always a reward. Mayroong gantimpala. At ang gantimpala na ito ay napakaganda. Hindi lamang po pera yan. Kalimitan nga po kasi kung minsan pera po yung gusto natin reward Kaya nga po para naisang tabi na lamang po natin ang Panginoong Jesucristo. Either you believe in Christ Jesus, pero hindi siya yung nagiging pag-asa ng buhay mo dahil sa mga alalahanin mo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sometimes our worriness in life, yung mga bagay na inaalala natin, our anxiety, make us to cover up all these things in Christ. Kaya po natatago Kaya po parang nailalagay lang sa isang tabi. Supposed to be, as a Christian, as we receive Christ Jesus, dapat po sana pakinabang po tayo sa Panginoon Dapat po sana yung isang katulad po natin, marami pong mga tao makakakilala pa sa Panginoon in behalf of you. Pero hindi po ganun na nangyayari. Bakit? Kasi itinatago lamang po natin. Yun po aral na natutunan natin sa Panginoon. And all the things that we witness in Christ Jesus, we keep it only privately. Tinatago lamang po natin. He will confess us before the angels.
Now, ano sabi po dito ng verse 8 na kanina binasa natin? Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino man kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Pagdating ng araw, makikita mo kapag pumapalik ka na sa langit, ipinagsisigawan ng Panginoon na itong tao na ito ay akin. Itinideklara sa lahat ng mga anghel, papasukin niya, i-welcome niya sapagkat yan ay sa atin. Ganon po yung pagsalubong sa atin ng Panginoon pagdating ng araw na tayo po mga nagkapumakalat sa buong lugar, sa iba't ibang parte ng mundo na ito na ipinagsisigaw natin in public na tayo po ay niligtas through the works of Christ Jesus. Alam niyo, pagdating ng araw, makikita mo with the angel, with their trumpet, makita mo yung welcome tayo, papasok sa langit. Kapatid sa Panginoon, ang saya po na imagine ano po, na kapag ikaw ito na, naglalakad ka na into the aisles of heaven, tapos nandiyan nakapaligid po yung mga anghel, may hawak ng mga trompeta, at tapos nandun po yung luglukan ng ating Panginoong Jesucristo, and He stand before you. Nakatayo si Jesus, inaabangan ka, sasalubungin ka na mayroong trompeta dahil pinagmakaingay mo siya dito sa lupa at hindi mo siya ikinahiya. Come on, kapatid sa Panginoon, ito yung napakagandang tagpuan na pinakahihintay ng isang tao na naligtas ng ating Panginoon. At alam niyo, pag wala itong bagay na ito, yung ating greatest event that we need to be happen in us, pag hindi po natin po naranasan yun, napakapangit po ng magiging kalagayan po natin. Bakit? Kasi alam natin na hindi tayo doon makakapasok. Kaya nga dito pa lamang ipagmakaingay mo na yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. Lucas chapter 12 verse 8, ulitin ko po sa inyo. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Now, imagine this, people of God. Kung si Jesus mismo, nakikilala mo siya sa buhay mo, hindi mo siya ililihim. Para papansinin natin yung mga bata, kaya nga ang mga bata po talaga yung pinag-ahalinan ng Diyos. At mga bata, kapag may mga bagay sila sa buhay nila, ipinamamalita nila sa mga kaibigan nila, uy, pinili ako ni Papa ko ng laruan, bagong robot, pinagsasabi po nila sa mga kaibigan nila, hindi naman po nang iinggil, itong mga bata, kundi, bigyan proud. Tumatawa sila. Parang yung kanilang sarili, parang nagre-rejoice dahil meron silang isang bagong bagay. Ngayon, kapatid sa Panginoon, hindi po ba na kapag may bagong buhay ka na ibinigay sa inyo ng Panginoon, dapat din ipagmakaingay mo rin. Amen? Ang hindi natin dapat ipagmakaingay, yung mga past life na nahulog tayo sa kasalanan. At yun po yung mga bagay na dapat na pinakalimutan natin. At tinatanggal na po natin sa buhay po natin. Pero itong mga nasasaksiyan po natin sa Panginoon, we are free to declare it. We are free to proclaim it to others. That this Jesus Christ is the one who gave me a new life. Na siya yung nagbigay sa akin ng bagong buhay. Na kung hindi dahil sa Kanya, siguro talagang permission itong buhay kong ito. Kung hindi dahil sa Kanya, until now, hindi pa rin ako makakalaya sa sumpa ng kasalanan. At kung hindi dahil sa Kanya, siguro ang buhay ko miserable pa rin. Kaya nga, tell the world that Jesus is the one we need. Na ang Panginoon ang kailangan natin. Tingnan nyo nga po kung minsan, di ba, kapag nakarinig ka, may ayuda doon. Ay, kapunta tayo doon. Lahat na kaway na makakinig tayo. Pag mayroong ayuda doon sa court, makikita mo lahat ng tao nandun. Kaya nga, kulang tayo sa pagsisigawan pagdating sa Panginoon. Minsan sa barangay natin o sa Sunday, mayroong ayuda. Makikita mo, hindi magsisimba ang tao. Pero kapag sinabi mo sa mga tao, sa Sunday, ipapaba ng Lord ang kaligtasan para sa iyo. Makikita mo, hindi sila interesado. Bakit? Kasi malimit na ang problema ng mga ating Kristiyano na gumagat kay Kristo ay hindi ipinagmamakingay at hindi ipinagmamakapuli yung tinagat nilang kaligtasan sa ating Panginoon. Kaya many people doesn't have the interest to get it.
to take that salvation from God. Parang hindi sila interesado, bibigay naman sa akin ng Lord yan Kahit hindi naman ako magsimba na Sunday, ibibigay sa akin ng Lord yan. Kahit hindi ako pumunta ng Wednesday, ibibigay naman ng Lord sa akin yan Hindi dito. Kapatid sa Panginoon, pag may ayuda kahit saan lugar, makikita mo, pumupunta ang tao, ay saan ba yung ayuda? Balik! Mga Diyos, puntahan natin. Pag sinabi mo, punta tayo sa church, may pagpapala ang Lord doon. Pagpapalang espiritual. Saan tayo ang church? Burgos. Malayo. Walang pamasahe. Buti sana kung may susundo. Ang dami natin demand. Binibigyan na tayo ng Panginoon, pero hindi pa tayo humihingi. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, declare that Jesus is the best. Jesus is the one who lived by every one of us para maligtas. At kung hindi po natin ginagawa yung bagay na yun, siguro parang masasabi natin na siguro hindi siya ganun ka-interest o siguro hindi siya natutuwa sa kaligtasang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Now, how to confess Christ publicly? Paano po ba natin may pagsisigawan po at may ipapamalita si Kristo sa lahat, sa publiko? Unang-una, confessing Christ by acknowledging Him with our lips. Paano po ba ito? Confess with our mouth. May bibig po tayo para ipagsigawan yung kabutihan na receive po natin sa Panginoon. Ano po yung madalas na ipinagsisigawan po natin? Minsan na pinagsisigawan lang natin yung mga balita. Yung mga pangyayari na nagaganap sa mundo po natin. Last time, di ba, nakita niyo po yung nag-viral po sa Facebook, yung sa road rage na nag-away, tapos napatay po ito. Tignan niyo po yun. Na ipapamalita sa social media, pero hindi nagtutulog po ito na maganda sa tao Kasi lahat nagiging matapang, kaya nung time na nag-viral yun, sunod-sunod pag nag-scroll ka, puro patayan, puro awalan, puro suntukan. Kaya kung mapapansin po natin, ano po yung pinagmamakaingay ng tao, yun yung nagiging viral, yun yung nagiging usapin sa mundo. Pansinin niyo mga kapatid sa Panginoon, pag naging viral yung kaligtasan ng Diyos Kristo, marami sana maaabot po. Marami sanang tao maniligtas. Marami sanang tao magkaka-interest dahil ipinagsigawan mo na kung hindi ko tinanggap si Kristo sa buhay ko, wala sana akong kaligtasan. Confess with thy mouth that Jesus is our Lord. Dapat ipagmalita po natin sa buong mundo na ito si Jesus ang Panginoon na tagapagligtas natin na patay ng ibig at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli kaya tayo naligtas. Alam niyo kapag nag-viral po yan sa Facebook, mayroong mga tao maaabot po dyan na kahit hindi po natin namamalayan, nagkakaroon po sila ng willingness, nagkakaroon po sila ng parang urge para lumapit po sa Panginoon. At ito po yung nagtutulak sa kanila. Kung minsan, tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon, ang makikita ko sa social media, yung mga nagsasayaw na ang gagaling sumayaw. Kaya tingnan niyo, di na gaya ng mga maliliit na bata pa lang ang gagaling na nilang sumayaw. Ang gagaling na nilang mag-TikTok. Maliit na bata pa lang 3 years old, makikita mo ang galing ng komendo. Pero tignan niyo mga kapatid sa Panginoon. Kasi yun yung madalas na nakikita nila sa social media. Yun yung laging ipinagsisigawan araw-araw kung mag-i-scroll ka doon sa Facebook mo. Yun ang nakikita mo. Kaya pati nga si Pastor Isa, napapakilbot na rin Bakit? Kasi ang lakas po ng dito ng impact po sa ating mga tao ito Pero kung ang makikita po nila is about Christ Jesus, the very important part into our life. Alam nyo, marami rin po magkaka-interest. Yung mga kamag-anak nyo na wala pa po sa Panginoon, pag nakikita po yung inyong mga pinupost about Christ Jesus, that you may saved by Christ, alam niyo, sila din po mismo mag-a-adapt po nila yung spirito na yun. And they are willing to know Christ more in their life. Kapatid sa Panginoon, ang daming pwede natin gawin para ipagpakaingay. Like for example, today, nandito kang ngayon. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pag uwi mo ng bahay, ipagsigaw mo si Kristo. Kaya nga mainam po na tayo po'y nakikinig po talaga ng mensahe ng Panginoon.
Para na sa ganun, magawa po natin yung mga bagay po na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba, every one of us must be used to Christ Jesus. You must be equipped into Christ. Yung buhay mo, ipagamit mo sa Panginoon, sayang ang buhay kung hindi mo ipapagamit sa Lord yan. Alam niyo, sabi nga po ng isang mga aral, sabi niya gano'n, if you did not know the purpose of your life, I tell you, na ang buhay ng isang tao ay walang saysay. You must know your existence on earth. Kailangan malaman mo kung bakit ka nandito sa mundong ito. At kapag hindi mo alam yun, at sinarili mo naman yung iyong pagkakabuhay dito sa mundong ito, it is useless and hopeless. Walang saysay. Dahil mamamatay ka lang at mawawala ka sa mundong ito na walang naligtas dahil sa iyo. Kaya nga, if we confess Christ Jesus by our lips, I tell you, maraming tao ang makikinabang dito. Every time na ipinapamalita mo yung kaligtasan kay Kristo, hindi mo namamalayan may naliligtas na ibang tao. Hindi mo namamalayan may naaabot na pala yung mga pinipreach mo. At ako naniniwala ako na kahit hindi ka nakikinig, isang araw iniligtas ka pa rin ng Diyos kahit tulog ka. Yes, amen. Naniniwala ako dyan. Bakit? Kasi nandito ka eh. Na kahit nadagdag ako ng dagdag dito, mga kapatid, sa Panginoon, kahit na hindi mo pinapakinggan, pero isang araw, I tell you this, na ang Espiritu ng Diyos, gigisingin ka at ipapaalala sa iyo yung mga tinulugan mong mensahe. Amen? Yes, because the words of God is powerful. Nothing is impossible with the words of God. I tell you, kahit na sabihin mo, ipaglatagpak kita dyan, pero gusto kong malaman mo, yung kapangyarihan ng Diyos kahit sa panaginip, papasukin ka niyan. Bakit? That was powerful. Kaya nga, if we confess Christ in our life, that was powerful. Na ito kung ipinapahayag natin na ito po ay nagbubunga ng kaligtasan sa tao. At bakit mo ipagkakainti yun? Kaya nga, we need to confess it publicly. At hindi po itinatago po ito. Pinapahayag po natin yung pagkilala po natin sa Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan ng ating labi, tayo nagmamakapuri sa kaligtasan na yun. Sabi po ng Roma chapter 10 verse 9, kung ipinapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya, na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Di ba napakasimple lang? Simple lang naman yung hinihingi ng Diyos eh. You must be equipped. Paggamit mo yung buhay mo sa Panginoon, being a witness to Christ Jesus, ano sabi niyo dito? Maliligtas ka. Kapag ka ipinapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, ganun lang yun. Uy, si Jesus Christ yung tagapagligtas na Diyos. Alam niyo, ang laki na po ng impact nito sa mga tao, makakarinig po doon. Akala niyo ba yung mga ginagawa yung street preaching dyan? Ang daming bunga niyan. Naniniwala ako, ang daming bunga niyan. Although hindi lang nila pinagmamakaingay, dahil nga, katulad po natin, tayo nga po mga Kristiyano na eh. Pero hindi pa po natin maisigaw, di ba? Sila pa po kaya na bago pa naman po nakakarinig na salita ng Diyos, nanghihiya sila, pero isang araw makikita mo sila mismo magugulat ka. Bakit yung nagtitinto doon sa palengke na kapag tayo yung nag-preach tayo doon? Hindi naman siya nakikinig. Bakit niya nag-preach na siya? Because of the power of the words. Lahat dapat ng bibig kasi ng bibig mo has a power from Christ Jesus. Kapatid sa Panginoon, minsan na sumpa yung binibigas ng bibig mo. Maghihirap ka sana. Mawalan ka sana ng kayamanan mo. Minsan doon, magaling tayo magbigas, di ba? Sinasabi pa natin sa kapitbahay mo, ano mo, kung ako lang masusunod, gusto ko masunugan itong kapitbahay namin na ito. Dinidiklaran natin. Pero yung kabutihan ng mga kapagligtas sa kapwa natin, hindi natin maipagmakingay. Alam mo, kapatid sa Panginoon, kung masusyaran ko lang ng kabutihan ng Panginoon, itong ating bahay natin, magkakaroon po ng kaligtasan yan. Dapat ganoon po yung laman ng puso natin. If we confess Christ in public, hindi natin sinasarili po yun. Kaya nga po, naman sa ating po mismo, personally, nawawalan ng kapangyarihan yung words of God. Bakit? Kasi hindi napapakinabangan eh. As we listen to the words of God, there is power that we can have in
listening to the words. Kapag tayo nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, ano man yung salita ng Diyos na pakinggan mo, nagkakaroon po ng kapangyarihan sa buhay mo yan. If you treasure the words of God in your heart, mayroong kapangyarihan niya na mag-ayos at tumupunin ang buhay mo. Kaya nga, upon reaching other people by confessing Christ in public, alam niyo po ba, may kapangyarihan din po ito na makapagbago ng buhay nila. Kaya po natin ipagdapat yung bibig po natin para ipahayag yung kabutihan kay Kristo Jesus. Amen. Talking about our newfound faith is normal. Yung kung pinag-uusapan natin yung bagong kaligtasan, bagong buhay na tinigap po kay Jesus Kristo, yun yung normal dapat sa buhay natin. Hindi ba yung parang ang tagal na natin Kristyano, pero kapag nakausap ko yung kapitbahay mo, hindi mo maikwento. Kapag nakausap ko yung kaklase mo, hindi mo na maikwento sa kanya, ano mo ba? Classmate, ano mo ba? Simula nung tinanggap ko sa Yeso Kristo sa buhay ko, nagkaroon na ng pagbabago yung buhay ko. Share it to him. Share it to them. At alam niyo po ba, ang laki ng impact nun. Kahit napagtawanan kanila, mayroon pa rin aabutin po yun. At alam niyo po ba kung ano po yung ipinapahayag niyo sa kanila? That is not curse. It is life. Buhay. Yun yung ipinapahayag sa kanila. At kapag tinanggap po nila yun, nagkakaroon din po sila ng buhay. As you receive Christ Jesus, at hindi natin nire-reject si Jesus, anong sabi po sa atin? At kikilangin din naman siya ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel. So, ibig sabihin po nito, there is salvation. Na kapag tayo hindi natin nire-reject yung mga bagay na ipinapahayag sa atin ng Panginoon, that was life. It brings life to you. It brings life to your family. Na kapag itong salita na ito na ipinapahayag po ngayon ay ipinahayag niya sa ibang tao, nagbibigay po ito ng buhay para sa kanila. Kaya nga po kung minsan akala po natin ang tao'y mabubuhay lamang po sa tinapay. Actually, ang tinapay, papatayin ka pa eh. Pero ang salita ng Diyos, bubuhayin ka. Ano sabi na Lord? Na kahit mamatay tayo, na sumasampalataya sa Kanya, tayo'y muling bubuhayin niya. Kapatid, ano sabi ng Panginoon po sa other matters that people pray at all? But through His word that coming from His mouth. Kaya gamitin po natin yung labing po natin para maipahayag po natin yung salita ng Diyos para magdulot ng mga buhay na walang hanggan sa ibang tao. We have to let others know who have been saved. Ipahayag mo sa ibang tao na ikaw ay ligtas na. Siguro dito yung mga ligtas na. Pakitaas ka po yung kamay. Yung natanggap po ng salvation in Christ, pakitaas ka po yung kamay. Yung hindi po nagtataas, wala pa po kayong salvation. Patingin nga po ulit. Tingnan nga po natin. Parang meron pong hindi mga nakataas ang kamay. I hope na ito sa pakikinig po ng salita ng Diyos, magkaroon ka ng salvation. Lahat tayo meron ng salvation. Basta pakinig ka naman po. At itong napakinggan mo, ibahagi mo na sa ibang tao, I tell you, you have sure that we might have a salvation. This often brings others to Christ. Alam niyo po ba, yung pagpapahayag po natin ng ating pagkakaroon ng panibagong buhay, ng ating pananampalataya kay Yesu Kristo, ito din po yung nagdadala po ng kaligtasan sa kanila. At hindi lamang po natin namamalayan po yan kung isa, ang rin po nung araw, natatandaan ko po nung araw, inis ako kapag kami nagbabahagi po sa atin ng salita ng Diyos. Ayaw ko makinig noon, sabi ko, parang kung ano naman pa, very extreme naman yung pinapahaya. Samantala, mag-pray ka lang, magdasal ka lang, ligtas ka na eh. I tell you, no, hindi. Kasi kailangan po natin talaga to be a witness to Christ Jesus. Maging saksi po tayo. Ano man yung na-receive natin kay Kristo, kailangan po yung mag-manifest sa puso natin yan. Dahil yun po yung bunga ng kagalakan ng kaligtasan. Pag ikaw nagkaroon ka ng kaligtasan, siyempre mag-uumapaw yung kagalakan, ano to. At pag nagkumapaw po yan, hindi ka mapipigilan. Amen? Na ipahayag po sa iba po yan. Like, for example, nung unang nagkaroon ka ng boyfriend, yan. Nung unang nagkaroon ka ng girlfriend, di ba tuwa ka? Nasabi mo nun sa unang kasintahan mo, secret lang natin ito, ha? Gusto pangako mo sa akin, secret lang natin. Oo, sige, hindi ko pa mapakain ito. Pero pag uwi mo ng bahay, nakasalubog mo yung boyfriend na ako. May girlfriend na ako, tuwa ka ngayon.
Kahit kalbuhin tayo pa rin, matulad-tulad ka eh. Kahit sabihin mo na hindi ka graduhan yung boyfriend mo, matulad ka, ipinagmamalaki mo, natatandaan niyo yun. Nung unang-una magkaroon ka ng bagong sasakyan, first time mo na magkaroon ng sasakyan, na dati ang binadrive mo lang yung kalabaw mo papuntang building. Pero ngayon, nakachikot ka na ngayon. Di ba? Ano sabi mo? Jacob, ang ganda, ang kinis. Di ba? Mas pinahal mo pa nga sa asawa mo yung kotse mo eh. Yung kotse mo katabi na matulog. Yung asawa mo, iniwanan mo sa kwarto. Amen? Takasin mo yun? Bakit tumatulad ka? Tapos pinaparamalita mo. Bakit pinapinyan mo kotse? Ganda, makinis pa, wala. Tumatulad ka, smooth na smooth malak mo. Hindi ka tulad ng misis ko. Mag-ingay, makalagpag. Ano? Muli pa yung kotse ko, smooth tumakbo. Ay, hindi kang makina. Hindi ka tulad ng misis ko. Mag-ingay. Parang laging may lumalakit na lata. Hindi makatawa yung mga bagay. Di magkakaroon po tayo. Ano po ang sabi po sa atin ng aklat po ng awit? Let the redeemed of the Lord say so. Sabi po ng awit 107 verse 2, lahat ng naligtas tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magugi. Ganun po pala yun, ano? Tayo ng mga tinigtas at tinubos ng Panginoon, kailangan po pala ng mag-umapang sa atin yung kagalakan na yun. At obviously, kapag sabi ko nga po sa inyo, may gano'n ka sa puso na tinanggap yung kaligtasan na yun sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi mo ipagmakalingay. Kaya nga, ikaw mismo, nagpupuri ka na sa Panginoon. Sumisigaw ka nga, hallelujah, praise the Lord! Kaya sa pagkawit mo sa Panginoon, tuwa-tuwa ka, nag-uumapaw yung joy kasi sa puso mo. Kaya sigaw ka ng hallelujah, hallelujah, hallelujah! Hindi mo napansin, kahit na sa palengke, nag-hallelujah ka na ngayon. Because of the overflowing joy, tinanong ka ng tindera, anong bibilin mo? Praise the Lord! Tumawad ka doon sa tindera, ang sabi niyo, o sige na nga, pinatatawad na kita. Amen! Lahat ng sinasabi mo nag-uumapang sa puso mo si Kristo. Amen. Why? Because you feel the redeeming power of the Spirit of Christ Jesus inside of you. Nandito nag-dwell sa puso mo eh. Kaya ikaw, tignan nyo, pag sa church, magkakalagang ipinagsisigawan mo ang Panginoon, tumatulakan yung pagkanalundag dyan kahit pagod ka na eh. Amen? Dahil kasi ipinangungulandakan mo talaga si Kristo na tinubos ka sa lahat ng mga kasalanan. At hindi lamang po yan, mga kapatid sa Panginoon, sabi dito, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Kaya pala hindi tayo nagwawagi sa mga pagsubok sa buhay natin, ano? Kasi hindi natin makipagsigawan si Kristo na buong kadalakan eh. Kapatid sa Panginoon, pag may problema ka, ipakita mo sa kanila na ikaw ay tinubos din sa Kristo sa pamamagitan ng masayang pagpupuri sa Kanya. Amen. Tingnan mo po ito si Pedro at si John. Peter and John to them, keep quiet about Christ. Tayo matagal na po tayong Kristiyano pero napipigilan po tayong ipahayag yung pagtutubos sa ating ng Panginoon. Sabi po ng aklat po ng mga gawa, kabanata 4, talata 20, hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. If you have seen many miracle things in Christ Jesus, if you experience salvation through Christ Jesus, hindi ka rin mapipigilan na ipamalita ito sa mga tao. Hindi ka mapipigilan na ito na sabihin ito sa nanay mo, pag-uwi mo. Na sabihin ito sa tatay mo, sa mga anak mo, sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa kaklase mo. Baka ito na yung i-chismis mo sa kanila. Hindi na yung chismis na makakapanirap puri pa. Bakit? Kasi gusto mo maligtas din yung mga mahal mo sa buhay eh. Kaya ito si Peter at si John, hindi po sila napigilan. Kahit nakaambag po sa kanila yung pagkakabinando at nakaambag po sa kanila yung pangbubagboy, hindi po sila alintana doon dahil nasaksiyan nila yung tunay na kaligtasan ay kay Hesus Kristo. Ganun din po tayo mga kapatid sa Panginoon. Kung papapigil po tayo doon sa naramanasan natin kadalakan na bunga ng ating kaligtasan kay Hesus Kristo, ay tell you parang ikino-compromise mo yung kaligtasan mo.
Para binabaliwala mo yung kaligtasan niyon at baka isang araw baliin sa iyo ng Panginoon yung kaligtasan niyon. Sayang naman kapatid sa Panginoon. Pansinin niyo mga kapatid sa Panginoon, halimbawa ikaw may mapagbigay ka. Halimbawa ikaw mabilis ka yung parang gusto mo mapagbigay ka palagi sa kapwa mo. May tao ko na nakita na gusto niya cellphone Tapos binigyan mo siya ng isang napakagandang cellphone. Tapos nung nakita ko na ibinigay mo sa kanya yung cellphone na yun, hindi siya natuwa. Parang wala lang sa kanya. Yung pagkaabot niya ng cellphone, parang he cannot appreciate what you give to him. Anong mararamdaman mo? Ikaw mismo, personally, anong mararamdaman mo? Pagkakawili mo ba yun? Hindi ka naman masaya. Cellphone na lang ibibigay yan. Pero kapag nakita mo yung pinagbigyan mo, yes! Thank you, Lord! Salamat po, Panginoon! Binigyan niya ako ng cellphone, Cellphone, mga kapatid sa Panginoon, binigyan niya ako ng cellphone. Tuwa-tuwa ka, hindi nagsigawan mo! Ikaw na may hihiga doon sa tao. Kapag-ingay, okay na yan. Di ba? Tuwa-tuwa ka rin. Di ba? Ikaw mismo may alam mo, ang Diyos, kapag ka pinagsisigaw, please God, Lord, bigyan mo ako ng kaligtasan. Matutuwa sa iyo, Diyos. At hindi ng kaligtasan ang ibibigay sa iyo na Lord, pakapansaganahin, paambuhin mo, pakapayapakin sa iyo. At ikaw at iligtas ka sa lahat ng mga pagsulat mo sa iyo. Bakit hindi mo tumanggap talaga ng kaligtasan sa Panginoon? Masaya sila. Kaya nga nila pinaglilingkuran ng Panginoon upon receiving Christ Jesus in you, upon receiving the salvation from Christ, ikaw ngayon in return to Him, masaya ka na naglilingkod sa Kanya. Kaya maraming tao naglilingkod sa Panginoon, alam niyo po bakit? Kasi tumatuma sila na receive nila yung kaligtasan kay Kristo. Tumatuma sila dahil nasaksihan nila yung miracles in Christ. Kaya nga sila din mismo, parang confidence in the Lord, kailangan na dumikit ako sa iyo, kailangan iligit ko, buhay ko sa iyo. Bakit? Naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi alam niyo po, kaya gano'n na naman po hindi napipigilan itong mga tao na ito. Kasi alam nila na ang Diyos mismo, hindi sila itatatuwa pagdating sa langit. Na kapag ikaw tumanggap ka sa Panginoon, sa iyo yun, naramdaman mo ngayon sa oras na ito na mayroong kaligtasan. Alam mo, na pagdating ng araw, malaya kang tatanggapin ng Diyos sa kalangitan. Alam mo na walang makakaharap doon at walang makakasagaban doon para papasukin ka ng kalangitan. Kaya magiging masaya ka. Amen? Sino ko dito yung mayroong mga mabibigat na pagsubok na yun na pinagdaraanan? Yung mabigat na problema. Yung halos ko, tulado ka na itong problema na ito, wala ka na magawa sa buhay, kundi maglumpok na lang. Sino po dito meron? Praise the Lord, salamat sa Panginoon. Pero kung meron ang problema, at tapos bigla na lang itong problema mo kinabukasan, may tulong sa iyo, tapos yung problema mo, ano mararamdaman mo? Ay, ang saya na. Bilito na ako sa saya yung masaya. Ganun ba yung masaya? Pag may mabigat kang problema at kinabukasan, na-cancel yung problema mo, pagkabigat-bigat na yun, hindi mo pa parang halos maglulundag ka sa tuwa. Kasi mo, Lord, salamat, Lord, natapos dito yung problema na ito. Ganun yung kadalakan. At higit pa doon, dapat na maramdaman po natin na hindi tayo dapat mapipigilan sa galak para ipahayag na si Jesus yung pinanggalingan ng kaligtasan. Yung converts are often the best evangelists. Yung mga bagong nakakilala sa Panginoon. Actually, ito nga yung masarap talaga na magpuri sa Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi their joy convinces others to believe. Sino yung maingay Sino yung parang bata na kapag halimbawa na sa first time nila naka-attend ng church, inabot sila ng presence ng Lord, naramdaman nila yung presensya ng Panginoon, at naramdaman nila, pumakos sa puso po nila yung salita ng Diyos, makikita ko yan, ang sarap magpuri sa Panginoon yan. Sa susunod yan, makita mo umiiyak na sa Lord yan. Sa susunod yan, makita mo may kasama kaibigan yan. Bakit? Nakikwento niya na Sarap ng naranasan ko.
Yung bigat ng kalooban ko, yung problema ko sa bahay namin, nawala yung problema ko. Na kahit wala akong pera, parang ang dami kong pera, pakiramdam ko, nag-uumapaw yung pera ko sa bahay. Kahit wala pera yun, ha? Bakit? Kasi naramdaman niya yung presensya ng Lord, eh. Which is important for every person to have this presence of God. Na kahit na may pera ka kapag malungkot ang buhay mo, hindi ka matutulungan ng pera mo, eh. Pero yung presence ng Lord na yun, natatanggapin mo, mararanasan mo sa Panginoon, kahit wala ka pera, kaya mo pa sa iyo. Amen? Kung natanggapin mo yung presensya ng Lord, pero kung wala kang pera, kahit na abutin ka ng presensya ng Lord dahil wala kang pera, hindi mo na natatanggapin yun. Amen? Amen. Hindi ka pa rin mag-aaw sa kagalakan kung ito yung pa. Pag inakuha na kami, nakareaksyon yan. Kahit nandiyan yung presensya ng Panginoon, makakapit na sa kanyang papasok ang presensya ng Lord sa kanyang una. Pero makita mo ng 1,000 na, yes, masaya nga ako. Di ba? Alam niyo, ang tao nagpapahalaga sa Diyos, tanging masaya. Makapanginig lang ng isang verse mo yan, masaya na, lumapaw na sa kagalakan. Amen. So, muna na ito lang. Yung katabi mo ngayon, banggitan mo na sampitan mo ng isang words of God. Tignan mo kung ano magiging reaction. Sige. Yung iba, hindi mo pagsalita kasi wala ka ng pag-words of God. O di yung pinakamaigli na lang, nangyari si Jesus. Ay, hindi. Magalakan lagi sa Panginoon, inuulit ko magalakan. Anong amen? Sabihin mo sa katabi mo. Ano naging reaction? Di ba nakaganyan lang? Di ba? Pero yan, kapag tumanggap talaga ng kaligtasan kay Jesus yan, nag-uumapaw yung rejoice, yung kanyang joyful feeling. Makita mo, pag sinabi mo sa kanya, magalak ka palagi sa Panginoon, magalak ka. Totoo na yan. Labas ng gilagin niya. Pati niya lang naman niya. Nakikita na. Bakit? Masaya eh. Natatanda niya, ganun pala si Panginoon. Pero magkaya, walang halagas na talaga sa kanya si Jesus sa buhay. Kahit ulit-ulit mo sa kanya, I tell you, I repeat it again, magalak ka palagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak ka. Wala lang sa kanya. Ganun po yung mga taong walang interest talaga sa ligtasan na. Pero ang isang taong punong-puno ng interest sa buhay, ulitin mo sa katabi mo, sabihin mo, magalak ka palagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak ka. Yung diba sabi, tigil-tigil. Ang kainin talaga yung tao. Tawagin sa Panginoon. Ang Espiritu ng Lord is the fruit of His Spirit is joy. At alam natin na kapag dumarating si Kristo sa buhay po natin, talagang sumisilong talaga ang kagandahan. Wala ka pang sinasabi dyan, nakikita pa lang ako, amo niya, natatawa na yan. O tignan mo ulit yung katabi mo, huwag ka magsasagita. Kahit seryoso yan, kahit seryoso ka, tatawa yan. Tignan mo, sa akin pala kayo nakatingin, natatawa na kayo. Di ba? Kasi bakit? Kasi nag-uumapaw sa kanya si Kristo eh. Kaya kahit may problema yan, di ba? Pag-uumapaw talaga yan. Pero tingnan mo, ito naman yung tao na wala na interest sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kahit mahina lang, mamaya, dadami pera mo. O, hindi mo, masaya ka. Hindi ka sinasabi, masaya na eh, no? Tuwan-tuwa lang ka. Nag-uumapaw na agad yung nagkalakan. Pera! Tuwan-tuwa na agad. Grabe. Pag kayo ang napako sa krus, ewan ko lang. Ha? Naku, yung mag-ina, tumagtulong. Kasi ang laki ng problema sa pera. Praise the Lord, hallelujah. Sabi ko dito, okay, their joy convinces others to believe.
Pag nararamdaman nila at nakikita po nila yung kadalaran natin, mahahawahan sila. If we confess Christ publicly, kahit na sino ang pagsabihan mo yan, mahahawahan yan. Basta confident ka na tinanggap mo, buong kadalaran ka, tinanggap mo yung kaligtasan kay Kristo, makikita mo siya rin mahahawahan po. Explaining the change in them result in more convert. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi po ba natin napapansin? Nakakala natin wala tayong nababago. Wala tayong na-convert. Wala tayong na-idadala pagdating sa Panginoon. Pero upon proclaiming Jesus our salvation, ang daming tao niyan na maliligtas yan. Kaya lang kumisan, alam nyo, they are waiting for God's perfect timing. Kuminsan nahihiya sila, pero kailangan po yan lagi silang napapano pa ng pagdedeklara ng kabutihan ng Diyos sa buhay po nila. We should never be ashamed to speak about salvation in Christ Jesus. Alam niyo, mas mainam po na lagi po natin ipinapahayag yan. At hindi natin kinakahiya, sabi nga po ng aklat po ng Roma, di ba? I'm not ashamed to declare the gospel, di ba? Now, kapatid sa Panginoon, huwag kang maghihiya. Kung ano man yung natutunan mo sa oras na ito, kahit na hindi mo umbisado ang verse sa Bible, basta narinig mo ang kaligtasan kay Kristo na si Jesus ay Panginoon at muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, yan naman po, masimple po yun. Hindi natin kailangan na gawing complicated po yun. Basta manalig ka sa Panginoon, itignan mo, Jesus is Lord. And He was raised from the dead. He was nailed in the cross, died for us, and into the grave, He was raised again. Tayo lahat maliligtas po tayo. Basta paniwalaan lang namin yun. Okay, number 2. Confessing Christ by baptism. Una sabi dito, how to confess Christ publicly. Confessing Christ by acknowledging Him with our lips. Pinapahayag na ating labi. Ngayon naman ang sabi po dito, confessing Christ by baptism. Ano po mahalaga nitong baptism na ito? Yung mailubog ka lang sa tubig, no? Di po yun eh. Ganito po yan. The important of baptisms in the Great Commission. Ito po yung ipinagbilin sa atin ng Panginoon eh. As a witness to Christ Jesus, sabi nga po kanina, declare it, confess it with your mouth. Ipahayag ng ating mga labi. But now, ganito po ang sinabi ni Jesus. Matthew 28 verse 18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa amin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya tumayo ngayon, gamitin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. What does Jesus means for us? Ano niyo po ba ang ibig sabihin nito? Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Parang ang sinasabi ng Lord dito, tayong lahat ay tumanggap ng Espiritu ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At yung bagay na yun ay naglalarawan sa isang tao na naligtas. At kung pag naligtas ka, you have the mark of this Trinity. This triune. Ibig sabihin po ito suma sa atin. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu. So ibig sabihin, ang isang tao naligtas, tinubos sa kasalanan, nilinis sa kasalanan, at tinanggal sa kaliliman, at tinanggal sa kasalanan, ano yung mangyayari po dito? Nasa kabanalan ng ating Panginoon. So, ang ibig sabihin po dito, may tatakanan ng isang bagong nilalang. So, kapag di pa tayo binabaptize sa tubig, nilulubog tayo, ito po yung pagpapakita na tayo ay kasamang inilibing ng ating Panginoong Jesucristo at sa pagkabuhay na muli, tayo ay bago ng nilalang. Tayo ay malinis na. Tayo ay tinubos na. Kaya nga, we have that mark of the Spirit of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So if you have this three, ang ibig sabihin po niyan, gumagawa na tayo sa kapanalan ng Diyos. Namumuhay na tayo bilang sa Kanya. Bilang ang isa sa ating Panginoon. At hindi na po tayo namumuhay sa karimlan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang binautismuhan ay maliligtas. Subalit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. Kaya nga mariin na sinabi ni Jesus sa kanilang mga alagad na bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Mga kapatid sa Panginoon, ang ibig sabihin po nito, we as a Christians in Christ Jesus, tayo po dinideklara na tayo'y kabilang na sa ating Panginoon. We declare it in public.
Na pinagmamakaingay mo na ako ay Kristo ko. Pero kapag pinagmamakahiya mo yung bagay na yun, you are no longer with Christ Jesus. Huwag mong ikakahiya na ikaw ay tumagat na kay Kristo. Huwag mong ikakahiya na nagsisimba ka na sa Jacob. Huwag mong ikakahiya na praise the Lord ka na. Huwag mong ikakahiya na naglilingkod ka na sa Panginoon. Huwag mong ikakahiya na binautismuhan ka na. Huwag mong ikakahiya na ikaw ay nagtatry na. Huwag mong ikakahiya na ikaw ay nagsishare na ng words of God. Sapagkat tayo po mismo, in our new life in Christ Jesus, hindi na tayo ikakahiya ng Panginoon. We are not be ashamed in Christ Jesus. Na kapag humarap tayo sa Panginoon, hindi na tayo mapapahiya. Bakit? Kasi kaisa na tayo sa bagong nilalang na tinanggap natin sa ating Panginoon Jesucristo. Baptism was public and important to the early church. Mahalaga po sa kanila ito. Kaya nga po yung 3,000 convert baptized. Itong 3,000 na ito na tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay nagpabautismo. Sabi po ng Gawa chapter 2 verse 41, kaya ng mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 kataos ng araw na iyon. Ano nangyari po sa kanila? Ang ibig sabihin po ito, nagbagong buhay sila. Nagpanibagong buhay sila kay Kristo. So ibig sabihin po nito not only to immerse us into the water, but ano po yun? Kailangan magbago tayo. Hindi yung pabalik-balik tayo sa kabunduhan. Hindi yung binabalikan pa po natin yung dati natin kinagisnang na kasalanan. Kapatid sa Panginoon, upon receiving the baptism of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, dapat nagpapagong buhay na tayo. Hindi na tayo bumabalik sa dating pagkatao natin. We are new in Christ already. Bago na tayo. And if you declare it in the public, pinapakita na niya, kahit hindi magsigawan ng labi mo yan, nabago na ako nilalang, nagbago na ako, hindi na ako sa kasalanan, nagbago buhay na ako, makikita po nila yan kahit hindi mo pinagmamakaingay. Our spirit will be shown to every people who can see you. Yung espiritu na natin na magmamakaingay ko dahil makikita nila yung nararan ng isang pagbabago talaga. Mapapanaag nila yun sa buhay mo. It will reflect into your life. How you work in this life, how you work as a Christian, makikita nila, bago na siya, hindi na siya yung dati. Maayos na yung buhay niya. Hindi na katulad ng dati yung mga ginagawa niya. Makikita yun. Why? Because we are already baptized. And that was important too for us as a believer to Christ Jesus. Ito po si Felipe. Philip baptized his Ethiopian convert. Ito pong Ethiopian eunuch. Noong time po na nadaanan po siya dito po si Felipe. Siya po mismo nag-offer po dito, nag-ask po dito kay Felipe na i-baptize siya. Mayroon pa po bang hadlang kung ako po ay bautismuhan, sabi nito yung logo na ito. Sabi po ng Gawa chapter 8 verse 36 to 40. Nandiyan po tayo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito, mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusok silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig si Felipe ay pinuno ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng pinuno. Ang pinuno ay tumutuwang na patuloy sa paglalakbay na malayan na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. Ano nangyari po dito sa eunuko na ito? Kapag sumampalataya ka sa Panginoon, wala nang hadlang sa pagbabago mo. Baptism means changing in our life. A new life in Christ Jesus. So kapag pinautismohan ka na, huwag kang matula na nalulog ka sa tubig. Ang ikatuwa mo, yung magbabago ka. Kasi hindi ka matutuwa na kahit ilubog ka ng ilang beses sa tubig, kung
ikaw mismo, hindi na bago buhay. We need to change our life as a new creations to Christ. 2 Corinthians verse 5, verse 17. Those who are in Christ Jesus is a new creation. The old has gone and the new has come. So bagong nilalang na po dapat tayo, and that was baptism. Yung nagbago na po tayo. Hindi na natin pinabalikan yung old pattern ng buhay natin. Hindi na tayo doon sa pamumuhay po natin, kundi natin na tayo kay Kristo. Sinisikat na po natin yung pamumuhay kay Kristo na kahit nahihirapan tayo, ginagawa natin yung pinupurso natin yung bakit? Because that was the life that required for every believer of Christ. Yun na yung kailangan natin buhay. Hindi mo kailangan yung buhay natin na parang dating makasalanan pa, dating walang pakialam, dating parang hindi natatakot na gumawa ng mga pagkakasala. Ngayon, hindi na. Dahil tayo po ay baptized in the Spirit of God. Amen. Paul was baptized. Gawa chapter 9 verse 18. Noong di may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Anong ibig sabihin nito? Yung dating pananaw niya, it changed it already. Because he was baptized into the Spirit of Christ Jesus. Kaya yung dating pananaw niya sa mundong ito, nabago na ng pananaw niya kay Yesu Cristo. Amen. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, gusto po na malaman po ninyo, yung baptism is a picture of gospel. Now, ganito po yan. We declare Christ Jesus publicly kung tayo po ay nakikitaan ng pagbabagong buhay. Halimbawa, nakita nila nung araw na ikaw hindi ka marunong makipagkapwa sa tao. Tapos ngayon, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, marunong ka na makipagkapwa tao. Nung araw, hindi ka marunong magpatawad, pero ngayon nakita nila na kahit na sino pinapatawad mo na. Dati hindi ka marunong magparaya, pero ngayon nagpaparaya ka na. Dati paglaban-laban ka, pero ngayon nagpapakumbaba ka na. Kapatid sa Panginoon, ibig sabihin, you are baptized in Christ Jesus. May pagbabago na eh. You have a new life in Christ already. Hindi mo na binabalikan yung dating pagkatao mo. Dahil ang mahalaga na sa iyo is a new one in Christ Jesus. Yung bagong buhay mo na ngayon kay Kristo. Amen? It will show it to public. You will show it. Kailangan ipakita mo yun. Like for example, ngayon, nag-church ka, dapat mahayag sa mga kapitbahay mo na ikaw ay nag-church at marami ka natututunan sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos. E paano kung halimbawa pagkalabas mo ng church, makikita ng mga kapitbahay mo, nakikipagpunyawa ka na sa anak mo. Nakikipagpunyawa ka na sa asawa mo. Nakikipagtalo ka na sa kapitbahay mo. Ano yung makikita nila sa iyo? The old thing. The old power na pinanay. Yung dating ikaw pa rin. Yung dating ikaw na pasunin. Yung dating ikaw na panakaway. And that was not baptism. It is not baptism. Yung maraming tao sumasama ang loob sa iyo. Yung maraming tao na nagagalit pa rin sa iyo. Yung maraming tao na hindi ka mapatawad. Kapatid sa Panginoon, that was our own life. Pero kapag ikaw pinatawad ka na ni Yesu Cristo, you are baptized in the Spirit of God, you are willing to change. Makikita mo talagang nandun na yung pagbabagong buhay sa buhay mo. Baptism is public identifications with Jesus. Nagiging ito po yung palatandaan at pagkakakilanlan po natin na tayo kay Yesu Cristo. Like one, his identifications with his death. Yung sa kanyang pagkamatay, tayo nakikilala sa panibagong buhay. Identification with his burial, na tayo po nakikilala dahil sa kanyang pagkakalibing, yung ating mga kasalanan ay nilibing na rin. Identifications with his resurrection, na tayo dating patay dahil sa kasalanan, tayo'y binuhay na sa isang panibagong buhay kay Kristo. Ang tanong dito, have you been baptized? Kayo ba may baptized na in Christ Jesus? If you say yes, kailangan makitaan kayo ng mga tao sa paligid nyo na kayo ay bago na. You are a new life in Christ Jesus. Bagong nilalang ka ng kay Jesus. Amen? Kung iuwi ka sa oras nito at sa pag-uwi mo, ikaw pa rin yung kinaiinisan ng kapitbahay mo. Ikaw pa rin yung masungit na kapitbahay. I tell you,
there's nothing changed about you. Ipakita mo sa kanila na hindi na ikaw yung dati ngayon. Hindi na ikaw yung dating karakter na kinaiinisan ng buong komunidad mo, kundi ikaw na yung bagong nilalang kay Yesu Cristo. And that was baptism. Kapatid sa Panginoon, last, dito na po tayo magtatapos. Confessing Christ by consistency in Christian living. How to confess Christ publicly? Number one, confessing Christ by acknowledging Him with our lips, confessing Christ by baptism, and thus confessing Christ by consistency in Christian living. Kailangan consistent na. Kung nagbago ka na, kailangan nagbago na. Huwag mo na babalikan yung dati. At huwag ka na mamumuhay siya dati. Kung matapang ka man, bangon, balik ka sa panibagong buhay. Magkamali ka man, bangon, balik ka sa panibagong buhay. Huwag mo ipapamuhay yung dati. Sapagkat kung ipapamuhay mo muli yung dating pamumuhay mo, I tell you, sinayang mo yung kaligtasan that we receive in Christ Jesus. Sayang ang kaligtasan. Kaya ingatan po natin yung mga kapatid sa Panginoon. Ingatan natin magkasala yung ating mga labi, ingatan natin magkasala yung ating mga puso, at sa mga gawa po natin, ingatan natin na mayroon po tayong mga kaluluwa na mapapahamak. Kaya ingatan po natin yung ating pagkakilala sa Panginoon. Christians need to walk into Christ in the teaching of His Word. Kailangan ipabuhay na po natin yung salita ng Diyos. We are now a living gospel, a living epistle. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 2, kayo na mismo ang aming rekomendasyon, kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. We are a living epistle. Christians are living epistle. And it will reflects into you, into your life, the words of God. Makikita nila, mababasa nila sa iyo. Kahit hindi sila magbuklat ng Biblia, makita lang yung pagbabuhay mo na nakakayon sa Biblia. Parang nagbasa na po sila ng Biblia. Ganon po tayo mga Kristiyano. Hindi na nila nakikita sa atin, nababalag sa atin yung dating pagkatao natin. Kundi ang nakikita na sa atin ngayon, yung larawan ng isang salita ng Diyos. Which is the reflections of Christ Jesus in you. Nagre-reflect na sa buhay mo si Kristo. Yung dating parang makasarili ka, wala kang inisip, sarili mo lang. Ngayon makikita na nila, mababasa na nila ngayon sa katauhan mo. Na ikaw ay bago ng tinanan, marunong mag-isama, marunong makipagkaibigan, marunong magpapakumbaba. Yun na yung makikita po nila sa iyo, sapagkat tayo mga bago ng nilalang. Living epistle known and read by all men. Nababasa po nila yan. Nakikita na kanila na isa ka ng ganap na nilalang na binago ng Panginoong Jesucristo. The world is looking for a Christian who are real. Tinitignan nila yung mga bago talaga, yung totoo talaga. Kaya nga, huwag tayo magpapakilala, huwag natin tayo kung hindi natin kaya ipabuhay ang salita ng Diyos. Because those who are with Christ Jesus will live accordingly in the Bible. Namumuhay na siya nang ayon sa salita ng Diyos. At hindi nila po sinasagasaan ng Biblia. Even though kahit na hindi niya magawa ito, pinipilit at sinisikap niya na maipabuhay niya ang salita ng Diyos. Because the words of God is the pattern of everyone's life. Pattern niya ng buhay natin. And without the words of God, we cannot reach out God with our life. Hindi natin maaabot ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, the world is looking for a Christian who are real. Kailangan maging totoo po tayo. Other judge Christ by how we live. Kung hindi, pati si Jesus mayuyunakan po sa buhay po natin. Kapag mga Kristiyano ka na, pero pala-away ka pa, manalawa ka si Jesus, ganun pa yung Diyos nila. Mahilig din sa away. Ganun ba yung Diyos nila, madamot? Ganun ba yung Diyos nila, nagpapapakong-papa? Ganun ba yung Diyos nila? Masyadong mayabang. Kailangan ba ipakita po natin yung tawanan ni Kristo na nagre-reflect sa atin. Which is we learn from this Bible. Kung ano yung natutunan natin, binigyan tayo ng isang bagong puso. Pusong masunurin sa ating Panginoon. Kaya nga, we must be obedient to our God. Sundin natin yung tinuturo sa ating Panginoon, maging pakinabang
ka ng Iglesia ng Panginoon, maging pakinabang ka sa kalwalatian ng Diyos, maging pakinabang ka sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Kung paano ginawa niya sa Kristo, kung siya po ay lumakad dito sa mundo nito, dapat mag-ilarawan din po sa atin yan. At mga kapatid sa Panginoon, hindi masasayang yung ating mga pagpapagal sa buhay na ito kung tayo po mismo ay natututo sa mga bagay kay Kristo. Sabi po ni Apostol Pablo, Filipos chapter 4, verse 8 to 9, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ito na po yung dapat na nakikita sa atin. Yung mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ito rin yung dapat na nakikita po sa atin. Na kapag ka nakita kanila, nakahal kanila, nakausap kanila, hindi naman mabanaag sa iyo yung sama ng ugali. Hindi naman mabanaag sa iyo yung pagiging panaaway. Kundi ang makikita na po sa iyo, yung mga bagay na karapat-dapat na puli-puli. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan ang po yung dapat. And we are respectable because they felt Jesus in us. Nararamdaman nila si Kristo sa buhay mo. Hindi ba yung tayo'y patagong Kristiyano? Pag sinabing patagong Kristiyano, pinaprivate natin lahat ng natutunan natin sa Panginoon. Kaya sa panlabas po natin, iba ang nagre-reflect, iba ang nakikita. Dahil mahilig tayo itago lamang sa panloob natin yung mga bagay na natutunan natin. Kapatid, ang kailangan ng Diyos sa atin, yung kapag natututo tayo sa mga aral na ipamumuhay natin. Yung kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, kailangan na ilalarawan ng pamumuhay mo niya. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa pamilya mo. Kailangan tinuturuan mo rin ang pamilya mo na maipamumuhay po talaga yung salita ng Diyos. Meron po sinabi po si Abimelech, at gusto ko na maintindihan niyo po ito. Sabi po ni Abimelech, all Christians have either Bibles or Bibles. So, ibig sabihin po nito, pag sinabi pong Bibles, the act of publishing a statement that causes people to have bad opinion of someone, yung ikaw ay mapanira. Yung pagpapamuhay mo ay nakakasira ng buhay ng iba. Yung pagkatao ay parang nakakasira sa pagpapamuhay ng ibang tao. If you are a Bible, tayo'y magiging magandang halimbawa sa mga tao na nakakasalutuhan natin. Tayo'y magkakaroon o makapagbibigay at makapagdudulot sa kanila ng kaligtasan. Dapat bilang mga Kristiyano po talaga, tayo'y makapagdulot sa kanila ng isang panibagong buhay na kay Hesus Kristo. Hindi na tayo magiging kasiraan pagdating po sa ating pamilya. Hindi na tayo magiging kasiraan pagdating sa iglesia. Hindi na tayo magiging kasiraan pagdating sa pagkilala kay Hesus Kristo. Kundi tayo mismo ay maging pagpapala sa maraming tao. Characteristics of Christ that should be confessed in us. Ano ba yung dapat na parang naipagsisigawan po natin sa sarili po natin? Is not for people. Dapat marunong ka ng totoong pagmamahal sa tao. Sa tao. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa lahat. Maging tayo sa kinahihilisan mo, kinakakasaran mo. Doon sa kaaway mo, dapat ipinapakita mo na marunong ka na magmahal. It's compassion for those in pain or need. Dapat may malasakit ka. Nararamdaman mo yung nararamdaman nila. Napipili mo yung napipili nila. Para na sa ganun, ikaw mismo, affected ka ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus Kristo. It's willingness to forgive, na kahit na mahirap ang patawad, dapat marunong ka magpatawad. Because it reflects Christ's forgiveness in us. Kung paano ka pinatawad ni Hesus Kristo, ganun din yung pagpapatawad na igawad mo kahit kaninong tao. His humility, yung kababaan ng ating Panginoon. Paano po ba ito? Filipos chapter 2, verse 5 today. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos,
Hindi niya pinagpilitang manatiling kapatay ng Diyos sa halip kung saan niya pinitiwan ang pagiging kapatay ng Diyos at ang buhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Hanggang sa dulo ng buhay mo dito sa mundo ito, you must submit and you must obey God in you. Kailangan tayo po ay sumusunod at hindi tayo nagsasawa sa pagsunod sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, kahit ang kalagayan mo sa buhay, we are not a bosses of this world. We are not a boss of this church, but we are only a servant to God. Alipin lang tayo. Kahit sabihin mo, ikaw yung doktor, abogado, inhinyero, arkitekto, pagdating sa harapan ng Diyos, kailangan isaan ang alipin. Walang sino mang nagmamakapulit na kanyang sarili. Dahil meron tayong iisang Diyos na dapat makitaas sa buhay natin. At walang iba kundi si Yesu Cristo. Matalino naman sa eskwelahan mo, pero dapat pagdating sa harapan ng Panginoon, I am nothing, O Lord. I am empty. Wala lang ako, Panginoon, kung wala ka sa buhay ko. Yun yung attitude na mayroon dapat ang isang Kristiyano is to confess it into public. Makikita at may lalarawan sa buhay po natin. Tayo po lahat ay magsitayo.